Okay, good guys, no? Mayroon na naman kaming gagawin dito na Panasonic, no? So error guys is H52, no? So ang H52 error guys is kaya siyang repair, no? Pwedeng hindi magpalit ng board pagdating sa H52 error, no? Kaya marami na tayong na-repair nito. H52, no? So yan. So ito po ang ating gagawin ngayon. Nandito kami ngayon sa Mahogany, New Mahogany Kabuyaw, no? So ito na nga, binabaklas na namin yung board dito sa likuran para i-repair itong board na ito, no? Basta H52 guys ang sira niyan, board, no? So ito inoperahan na natin. Ayan, no? So tiningnan na natin ito yung mga area na mga sunog ito. Ayan, yung mga nangingitim niyan, yun yung mga parts na nasusunog. So yun lagi yan, no? So ang cost niyan, yung sunod na pagsalang, no? Pagkatapos ng salang ulit. Din yung mga laging nakasaksak sa outlet, hindi binubunot yung washing machine. Ganyan din yan. Yun ang cost niyan. No, kaya umiinit yung board, kaya nasusunog yung silicone, ayan, nangingitim, no? So nag-overheat yung parts, no? So yan, ito yung mga area guys, yung sa harap nito is yung regulator, ito naman dito yung mga resistor. So huwag kayo mag-focus guys sa regulator kapag nag-repair kayo ng H52, no? Tingnan nyo rin guys yung mga capacitor, yung mga maliliit na capacitor, yung mga resistor. Tingnan nyo, baka nag-change value na, no? Kasi isa yan sa mga nagkukos ng H52 error. Yung regulator, shortage, yung mga resistor, change value na. Then yung capacitor, change value na din or shortage na, no? So isa yan sa mga cost, no? So ito guys, ang ginagawa namin, tinatanggal muna natin to yung mga silicone para matest natin yung parts na nandito, no? So dito sa area na to, ito yung regulator, no? Ito yung regulator na area, no? So nandito yung likod ng regulator. Kaya kung mapansin nyo guys, ay nangingitim siya dahil nag-overheat yung pinaka electronics nito, no? Sa paggamit ito guys, no? Sunod yung pagkasalang nyo or minsan naman hinihayaan nyo lang nakasaksak yung washing machine nyo kahit hindi ginagamit, no? So ito yan. Kasi umiinit siya, no? Habang tumatagal, nasusunog siya. So, common problem ito ng Panasonic na mga ganitong model, yung may board sa ilalim, yung H52 error, no? Common yan. So, kami ay nagre-repair ng Cavite, Laguna, Batangas, no? Kung kayo ay malayo, pwede nyong bakasin yung board, padala nyo sa amin. Pwede namin i-repair dito sa amin. So, ang rate namin sa repair sa shop, 2,500 yung rate namin yan pag idalhin nyo sa amin. Pag yung service namin, mataas, no? Depende sa layo, kasama yung transportation, no? So, yun. So ito guys, nililinis natin siya, no? Yung area na to. Then titesterin namin to kung anong mga parts ang naging sira dito, no? So maliit lang masyado yung area na pwede nyo i-check, no? So ito titester namin. So meron kami nakuha dito yung mga resistor, 71 kilo ohms. So ang rating nito kasi is 200 key, no? So ibig sabihin, change value, yan, 73 kilo ohms, no? So yun, test natin, no? So papalitan natin yung mga nag-change value dyan na mga resistor. Ayan. So linisin lang muna natin to yung mga dapat linisin para maiwasan yung pagka-shortage niya, no? So yun, no? So after natin guys na palitan, na repair, ayan na. Binalik na natin yung cover na inopera natin kanina, tapos lagyan natin ng glue para sealed pa rin, no? So tapos babalik na natin to at ititest na natin, no? So message lang kayo kung gusto niyo magpa-repair sa amin, no? Cavite, Laguna, Batangas, nag-repair kami diyan. Then, kung malayo kayo, pwede nyong baklasin yung board, padala nyo sa amin through LBC, JNT, or anumang courier na pwede kayo dyan, no? So, 2,500 pag pina-repair nyo sa amin dito sa aming shop. Pero kung i-home service namin, plus transportation kami guys, no? So, yun. Ito, binabalik na natin, tapos testing na natin, no? So, hanap lang kayo guys ng marunong talaga gumawa ng H52. Hindi kailangan magpalit ng board pagdating sa H52 error ng Panasonic washing machine. So kung mayroon naman kayong alam dyan na marunong talaga mag-repair, pwede nyo ipa-repair. Pero kung hindi pa ganun ka expert pagdating dito, huwag nyo na subukan kasi instead na ma-repair pa yung board nyo, baka magpalit pa kayo ng board. Yung mahal ng board niya nasa 8,000. Ayan. Pagka binili natin sa Panasonic, mahal yan. So ayan, testing na natin. Tingnan natin kung magkaroon siya ng error pa. So start natin. Ayan. So wala na, no? Hindi na siya lumabas guys, no? Kanina pag on pa lang, H52 kaagad yan. So ayan. So ito okay na siya, no? So working na. So ipipix lang namin to, then titest natin ulit para sigurado tayo.
Ayan. So, yun. Yan, wala na siyang error. So, yun lang naman ang naging problema niyan. So, kailangan lang i-repair, no? Yung board na yan. No? So, yun. Hindi na siya naglabas ng error. So, yan. Diyan din sa description ng aming number kung gusto nyo kaming makontak or message kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop. Na makikita nyo yung aming Facebook page. Dalawa yung account namin guys sa Norcia Repair Shop. Kahit saan doon, pwede kayo mag-message. No? So, pag i-search na yung Norcia Repair Shop, dalawang page ang lalabas dyan. Kahit alin doon, pwede kayo mag-message. No? So, yun. So, yun. Ayos na ito guys. No? So, antayin natin umikot para sure ball. So, yan. Nasa 14. Antayin natin siya bumaba at saka umikot para makita natin. Ayan, 13. Kasi may tubig pa ito guys, no? Kaya duman siya ng 13, no? Kasi nga, biglang, habang ginagamit ng customer natin, biglang huminto. So, yan. Umikot na siya guys, oh. Ayan. Okay na. No? So, yun. Ayos na ito guys. Okay? Thank you. Bye-bye.